bakit yung demand letter nila ay motorcycle na may sidecar? Napaisip tuloy si Tatay Tikram noon. Anong motorcycle din na may, na may sidecar? Ayan guys, kumusta? Dito na naman tayo ulit. Makipag-chismisa na naman tayo sa mga sinungaling. Sisilipin natin yung mga kasinungalingan nila na nahuli. No? Nahuli, pero hindi naman kulong. Hindi kulong yun. Ano yun? Give chance pa rin. Binigyan pa rin sila ng pagkakataon na makakalabas sa kanilang mga kasinungalingan. So una, di ba natanggap na yung demand letter. Sinabi nila Tatay Tikram doon na bakit yung motorcycle ay may sidecar. So, di ba? Bakit yung demand letter nila ay motorcycle na may sidecar? Napaisip tuloy si Tatay Tikram noon. Anong motorcycle din na may, na may sidecar? Naisip na, baka magpagawa pa tayo ng extension dito sa motor na yan. Lagyan natin yung, sidecar. Nag-post si Stephen nun. Ang post niya ay, ano ba siya? Yung post niya is confident na confident. Yan ang post niya. Na sabi niya na, doon sa demand letter ng lawyer nila ay walang sidecar na nakalagay. Sinabi pa niya na baka, ano na ba, 2020 na ba yung vision ng mata niyo, tikla? O, di ba? Sabi pa niya, nagpapatawa kayo. Ngayon, sinong nakakatawa? Ninong Stephen, sinong nakakatawa? O, di ba? So, nung ano pa to nung hindi pa to hindi pa pinakita kasi ayaw niya maniwala na na may nakalagay doon na sidecar. Nung hindi pa to pinakita ang demand letter na natanggap nila Tatay Tikram. Hindi pa nakipag-away pa siya doon dahil wala nga talaga. So, nung time na yun, ang ibig mong sabihin Ninong Stephen, kamalian ng kamalian ng lawyer niyo yun. Or baka naman Ninong Stephen, kayo lang gumawa ng letter na yan. Tapos pinarating niyo kay Tatay Tikram. Baka panakot lang yung letter na yan. Kasi imposible. Pag galing ng lawyer yan, chine-check yan. Kasi di ko sa dati nagtrabaho ako sa pharmacy. Tapos meron kaming lawyer doon na siya yung magche-check ng mga letter, na mga inisyuhan namin ng mga gamot. Siya yung magche-check, chine-check niya lagi yan. Kasi ako yung taga-encode. So, yung attorney namin, pagkatapos ng papirma namin sa kanya, chine-check niya yan lagi. So, ngayon, gawin mo pang may kasalanan dyan, yung lawyer nyo. Ngayon, kung kamalian ng lawyer nyo yan, kawawa naman yung lawyer nyo, hindi nag-check ng documents bago ipadala, na hindi naman yan basta-basta kasi demand letter yan. Hindi yan basta-basta na parang love letter lang, okay lang magkamali. Pero yung ganyan na nagkamali, tapos ilusot mo pa rin na walang ganon. Tapos sabihin mo pa, 2020 na yung vision ng paningin ng manalastas. Grabe. Tapos, ano ngayon? Nung pinakita na yon, kasi ayaw mo maniwala doon na meron nga nakalagay na sidecar. Ayaw mo maniwala. Ngayon, pinakita kahapon. Pinakita sa live. O, di ba? Lulusot ka na naman na kung hindi ba pwede na magkamali yung tao lang, magkamali, ganyan. So, grabe. Hiyang-hiya. Ako nun, di na ako mag-post. Luluhod na lang ako. Kasi, grabe yung mga kasinungalingan nyo na huli na kayo, huling-huli na kayo, lulusot pa rin kayo. Ganon yung tinuro nyo kay Lorde. Na kapag nahuli ka,
lulusot ka ha, ganito gawin mo para makakalusot ka. Kahit maliit na yung butas, sikapin mo makakalusot ka. Kasi ikaw, ganyan eh. Oh, ganyan yung pinakita mo. Oh, di ba? So again, walang nagwawagi sa kasinungalingan. So, lulusot ka na naman. Gagawa ka na naman ng another kasinungalingan. Sige, dahil mabait ang Tekrap, ang Manalastas family, sige, give way. Bigyan kayo ng another chance na makakalusot dyan. So, sige, tingnan natin sa susunod kung makakalusot pa rin kayo sa mga kasinungalingan nyo. Kasi ay, hindi man kayo aamin na kayo ay mga sinungaling. Kahit nahuli na kayo, dito pa lang sa demand letter na sinabi na ganyan, ayaw mo maniwala, nag-post ka agad na ganito, ganito. Gusto mo pa yung manalastas ang mapahiya kasi sinabihan mo na 2020 vision at nagpapatawa. So ngayon, sinong nakakatawa? So, yun, huli kayo. So, yung mga nagko-comment dyan, mga nagko-comment dyan na wala nang maniniwala dyan kay TR, wala dyan maniniwala kay Tekla. So, ano to? Ito yung patunay na wala nang maniniwala. So, ang daming nagbigay. Kaya pala, no? Walang naniniwala. Kasi, kaya pala ang daming nagbigay ng mga palipad, ang daming nanood sa live, oh, 3,000 plus. Wala ba yung maniniwala dyan? Eh kayo, yung leader nyo, si DC, nag-live, ilan lang? 100 plus, oh, di ba? Di ba? Wala. So, sino ngayon ang walang maniniwala? Alam nyo, kayo, sana, aminin nyo na lang na kayo ay mga sinungaling talaga. Walang mananaig sa mga kasinungalingan na gawa. Kaya, humanda kayo sa mga susunod na mga episode. Dahil inumpisahan nyo, sige, basta kami, hindi kami titigil sa kakadepensa hanggat kaya namin i-depensa ang tama na kung saan sino yung tama. Dahil alam natin kung sino yung tama, kung saan kayo alam nyo kung tama ba yung ginawa nyo o hindi. Di ba? O, ngayon, kung hindi pa kayo titigil, tapos post kayo ng post, sige, mag-post lang kayo para meron din kaming re-reactan. Basta kami, alam namin kung sino yung tama, alam namin yung pinapanindigan namin, alam namin yung pinaglaban namin. Kayo, yung lahat ng mga sumusuporta dyan sa mga sinungaling, damay-damay na rin kayo. Kayo mga sinungaling na rin kayo, mga konsentidor na rin kayo. Ganun lang. O, ganun lang ang labanan dito. Kapag hindi kayo titigil, hindi rin kami titigil. Ay yung leader niyong napakasinungaling, ay yung mga member din ay mga sinungaling. O, di ba? So, yun lang.